Nang nabubuhay pa ang asawa, ay tulad ng isang ibong malayang nakalilipad sa kalawakan ang buhay ng kanyang pamilya, at si Aling Mila kontento na sa pagiging asawa at ina. Para ako naputulan ng pakpak. Hindi ko alam kung paano tumayo. Kasi nakasandal ako sa kanya. Ayaw niya akong paghanap buhayin. Kasi gusto siya lang maghanap buhay. Bagong panganak lamang noon si Aling Mila sa ikalawang supling na si Francine nang mangyari ang pamamaslang. Kakain na kami. Sabihin niya, Mama, wala pa ba si Papa? Mama, hindi pa pinapauwi ni Papa Jesus. Sana pauwi na ni Papa Jesus si Mama. Si Papa, para may kasama tayo dito. Yung pangalawa kong anak, ganun din. Mama, wala pa si Papa, matutulog na tayo. Hindi pa uwi. Sabi ko, doon na yun matutulog kay Papa Jesus. Yun na lang sinasabi ko para hindi maguluhan yung isip niya. Dahil dito ay hanap-hanap palagi ng mga bata ang kanilang ama. Sa murang isipan ng mga ito, tanging inaasahan ay ang pagbabalik ng kanilang tatay na imposible nang magkaroon ng katuparan. Dala ng madalas na makitang umiiyak ang inang si Mila at nahihirapan sa pagtataguyod ng mag-isa sa kanilang magkapatid, maagang namulat ang mga bata sa realidad ng buhay. Bagay na sa edad na 4 na taon, si Vincel ay naghahangad ng makapag-aral at bigyan ng karangalan ng kanyang ina upang ang luha na palaging nakikita sa ina ay mapalitan ng ngiti. Gusto niya mag-aral. Sabi ko, wala pa tayong pera. Makakita niya ako, Mama, sa stage. Gusto ko ito maglagay sa akin ng medal. Tumatayo bilang ama't ina sa mga anak. Ang paglalako ng isda at lutong ulam ang ikinabubuhay ngayon ni Aling Mila. Nahihirapan man, ginagawa niya ang lahat alang-alang sa 2 anak na natitirang kayamanan at alaala mula sa minamahal na asawa. Minsan, sumasama ko kay Mama sa paglako ng isda. Mabuhay lang kami mag-anak. Kaya lang minsan pag masama yung panahon, walang isda. Likas na matatagang loob, hindi tumigil ng paghahanap ng pag-asa si Aling Mila hanggang sa masumpungan niya ang munting pangarap. At dito ay nakatagpo siya ng kaagapay sa kahirapan. Ang munting pangarap ko po sana kaming mag-ina makapaglingkod sa Diyos ng buo at gumaling ako sa sakit ko. Magkapaghanap buhay ako para sa pang-araw-araw namin pagkain mag-anak. Mapag-aral ka ang mga anak ko, mapalaki ko na may edukasyon, may takot sa Diyos. Hindi nabigo si Aling Mila dahil malayo man ang Rizal, Sorsogon, ay narating pa rin ito ng UNTV. At sa gitna ng kawalan ng makakapitan, si Aling Mila ay napagkalooban ng panibagong lakas upang patuloy na makibaka sa buhay.
Sa awa ng Diyos ay naging posible ang paghatid ng tulong kay Aling Mila at sa kanyang dalawang anak sa pamamagitan ng programang Ang Dating Daan sa pangunguna ni Brother Eli Soriano at ng Kamanggagawa Foundation. Ang kakaibang tuwa sa puso ni Aling Mila ang ating makikita sa ating pagbabalik sa katuparan ng kaniyang munting pangarap. Manay Mila, nandito po ang kaloob sa inyo ng munting pangarap na magagamit ninyo sa pang-araw-araw ninyong pangangailangan ng iyong dalawang anak. Kaloob una sa lahat ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Ang Dating Daan sa pangunguna ni Brother Eli at ni Kuya Daniel, na alam nating kasangkapan ng Diyos sa pagkakaloob ng mga bagay na alam nating kinakailangan ng ating mga kababayan. Kaya ano po ang masasabi ninyo tungkol dito sa inyong magagamit? Ito po inyong-inyo na ngayon. Munting pangarap mo'y magkakamtan, masisilayan. Iyong matatanaw ang kinabukasan. Manalik at panatilihin ng pusong may katapatan. Munting pangarap mo'y iyong Maraming salamat po sa Panginoon. Ayun ang Diyos na nagbigay sa akin ng ganito. Sa pamamagitan ng munting pangarap ko, Daniel. Ni Brother Eli, napakalaki. Makakaipon ako ng pagpaaral sa anak ko. Kasi gusto na yung mag-aaral. Palalaguin ko po sa tulong ng Panginoon. Sir, huwag lang magkakasakit ang mga anak ko. Bukod po dito, Aling Mila, meron po ipinapabot ang Kamanggagawa Foundation. Ang munti namin nakayanan ang mga food supplement, multivitamins para po sa inyo at para po sa inyong mga anak, para ho makatulong po sa inyong kalusugan at makapagpatuloy po kayo sa pangkabuhayan. Salamat po sa Diyos at ito po ang pinagkaloob po sa inyo. Salamat sa Diyos. Kuya Daniel, Brother Eli. Mapapasaya bang munting pangarap? Ang pasasalamat po namin ay una sa Panginoon dahil sa gabing ito ay nakabahagi kami sa pagbibigay ng pag-asa sa mga taong napagkalooban ng kanilang mga munting pangarap. Ang bawat katuparan ng inyong munting pangarap ay katuparan naman ng aming pagnanasang ipaglingkod ang aming buhay at lakas na kaloob ng Panginoon. Kami po ay natutuwa na sa awa at tulong ng Panginoon ay patuloy ang pagdami ng natutulungan ng UNTV at ng programang Ang Dating Daan sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Sana'y maging kabahagi rin namin kayo sa pagbibigay ng pag-asa at katuparan sa iba pang munting pangarap ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga walang anuman sa kanilang buhay. At lagi po nating tatandaan na ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Sa pangalan po ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Sa awa ng Panginoon, kami po ay lagi ninyong makakasama sa katuparan ng inyong munting pangarap.